Tang sa iya, kaysa panahon sa among kasubo, para siya mabubulig sa amin. Ang bata ko nga ginkarnap, kaging salvage, dito sa Talayan. Karon daw mga isa nakabulan nga wala siya nakita. Amo na ngayon kami bulig kay Gom. Ako to gingkuha man dito. Pag-abot diri, gintagaan man kami sa kwarta nga natag ni Gom, bugas, isa kasako. Madaga pasalamat din ako kay Gom sa mga nabulig niya man sa akin. Hindi ko gid na malipatan kay bisan paano nabuligan niya rin mga sa ko pinapasalamat ko. Ipinagawa niya sila ng sasakyan na kumukuha at naghahati ng mga patay ng mga namatayang pamilya. Ako ang driver sa Biyaheng Langit, ining truck nga create ni Gobernador agud to mag karga sang mga patay. Kung sa diin idulong ini sila sa mga kundin nga dapit ri sa Sultan Kudarat, bisan pa sa gwa pa sa Sultan Kudarat. Ini nga salakyan libre lang gid ini sa serbisyo. Inyo kini pasalamatan kag pasalamatan manamon nga ini na create nga salakyan para sa mga bigado ng mga katawhan sa Sultan Kudarat. Mayroong mga pangyayari sa buhay ng mga tao na hindi maiiwasan, tulad ng natural at man-made calamity. Mahirap tumbasan ang pagmamalasakit na ginawa ni Governor Pax sa Sultan Kudarat. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, taon-taon, ito ay nagpapalabas ng 18,000 hanggang 20,000 sako ng bigas para lamang sa mga biktima ng mga kalamidad na ito. Noong mangyari ang kaguluhan sa bayan ng Lambayong, Colombio at Palimbang, isinugal niya ang kanyang buhay, masilayan lamang at makausap ang lumikas ng mga pamilya. Noong mga panahong inatake ng pagbaha ang mga bayan ng Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino at Calamansi at iba pang mga barangay, si Governor Pax ay naroon din upang sila ay tulungan. Kung ang inakala ng iba na sa malalaking syudad lamang nagkakaproblema sa relokasyon, dito sa Sultan Kudarat ay mayroon din. Mayroong mga pamilyang naapektuhan sa pagpapalawak ng daan at mayroon ding mga pamilyang walang matitirahan. Ang mga pamilyang naapektuhan sa gilid ng National Highway ay inilipat sa bago nilang lugar na binili ng provincial government sa Barangay Dansuli Isulan, Sultan Kudarat. Samantalang mayroon namang ipinamahaging luti sa Kalandagan, Tacloban City sa mga pamilyang walang mapagtatayuan ng kani-kanilang mga bahay. Mayroon ding mga kabahayan na itinayo sa Barangay Kamangal, Agilayan, Isulan, Sultan Kudarat at maging sa iba pang lugar sa lalawigang ito. Dako kami pasalamat sa among Honorable Governor Pax Magunda dato sa among sitwasyon nga kami gitagaan kami og relocation nga gikan sa National Highway Isulan nga gitindugan sa among nga balay dire sa area nga sa relocation site Magunda dato. Salamat naman kay Gobernador Pax Magunda dato sa ginhatag niya nga relocation diri sa Lower Dansuli. Kay kami epektado kami sa demolition sa highway. Dako gid ang mga pasalamat nga gintagaan niya kami diri. Ang 3 taong panunungkulan sa bawat termino ng isang masipag na lider ay napakaikli. Ito ay hindi halos sapat upang magawa ni Governor Pax ang mga bagay na ibig niyang maibahagi sa mga kababayan. Isa sa pinakamalaking hangarin ni Governor Pax ay ang pagkakaroon ng makabago, malaki
at modernong sports complex na maaari din pagdadausan ng mga pambansang kompetisyon tulad ng sports. Inumpisahan ang konstruksyon ng gusaling ito na pinangalan ng President Diosdado Macapagal Sports Complex matapos ang isinagawang groundbreaking na pinangunahan ng apo ng dating Presidente Macapagal na si Congressman Mikey Arroyo. Isa pang proyekto na magdadagdag kulay sa pamahalaang panlalawigan ay ang bagong Executive House na pagdadausan ng mga opisyal na gawain ng punong lalawigan. Ang gusaling ito ay kinilala bilang pinakamagandang kapitulyo sa buong bansa at maging sa buong Asya. Suntukan nila sa buwan ang pagpapatayo ng gusaling ito ayon sa mga batiko sa kanya. Subalit, dahil sa malakas na determinasyon ni Governor Pax, natapos ang konstruksyon ng gusaling ito sa pamamagitan ng pondo na malapit sa 350 milyong piso mula sa annual budget at 20% development fund. Ginawa ko na ito sapagkat ito na ang pwedeng ipagmalaki ng tagalalawigang Sultan Kudarat. Sabihin mo pa na hindi masyado sikat ang Sultan Kudarat Province. Pero kung mayroon kang kapitulyo o pamahalaan tunay na permanente, pwede mo muna ipagmamalaki yan. Tulad ngayon. It is almost to say na suntok sa buwan yan eh. Pero I always believe that nothing is impossible when you are with God. Kaya nagawa yan. Ang kapitulyong ito na itinayo sa 15 ektaryang lupain na ibinigay ng mga tagapagmana ng yumaong Don Juan P. Garcia Sr., isa sa mga nagmamay-ari ng malawak na Kenra Philippines Estate, ay naging simbolo ng isang matatag na pamahalaan. Itinuturing ni Governor Pax na isa sa pinakamalaking pamana sa minamahal niyang mga kababayan sa lalawigang ito. Sa lahat-lahat nitong ginagawa ko, sa tingin ko, who accepted and admitted the true essence of leadership, which is servanthood leadership, which people can approach you, which people can talk to you everywhere, any place, anytime. That is my attitude. Sa servanthood leadership, it is not you as a leader to become rich. It is your people to become rich. Because the foundation of leadership is to establish relationship from among your people by love, service, and sacrifice. Because people don't know you until they know you care for them. You should explore, learn more discoveries, and you should earn more and be more and more on God so that you'll be excellent leader in the community. Likas sa kalooban ni Governor Pax ang tumulong sa kapwa, kaya siya napamahal sa mga tagalalawigan ng Sultan Kudarat. Ang tumulong sa kapwa at maramdaman na sila ay minamahal niya ng lubusan ay isa lamang sa kanyang mga pangarap na kanyang ibiiwanan sa puso at isipan sa minamahal na mga kababayan na pinaglilingkuran. Ang pagkakataon ay pinagkaloob ng Sultan Kudarateños sa liderato ng mag-ama na sina Governor Sultan Pax S. Mangudadato Al-Haj at Congressman Suharto T. Mangudadato Al-Haj ay isang bagay na labis nilang pinapahalagahan. Bilang sukli sa buong pusong pagtitiwala, handa na mag-ialay ng pamilyang ito ang hindi mapantayang paglilingkod sa bayan.